Hello mga ka-JJ. Kung mahilig kayo sa long ride, balikan ng alaala, magagandang tanawin at solid na kwentuhan kasama ang tropa at pamilya. Siguradong para sa inyo ang vlog na to. Alimang ka, sir? Aligre. Tubuso ka, sir? Sige. Salamat. Sige, sir. Ngayong araw, sasamahan nyo kami sa isang buong araw na biyahe kung saan babalikan natin ang mga lugar na dati kong tambayan bago pa ako nag-Korea. Mula Escalante City, tatahakin natin ang mga daang puno ng kwento, putik, kurbada at tanawing tunay na busog sa mata. Kaya mga ka-JJ, buckle up! Simulan na natin ang biyahe mula dito sa Escalante City. Kasama ko ngayon ang aking kumpare na nagbakasyon din. Sa tagal naming nasa Korea, hindi man lang kami nagkatagpo kahit minsan, kaya ngayong araw ay talagang sulitin namin ang pagkakataon. Siyempre, mas masaya dahil kasama rin namin ang aming mga asawa, kompletong crew para sa isang solid na road trip. Dumaan muna kami papuntang Mabini at siyempre, hindi mawawala ang isang kilalang lugar dito sa amin. Ang Tangkinto River. Kapag malakas ang ulan, siguradong umaapaw ang tubig dito at laging basa ang kalsada. Kaya paalala lang mga ka-JJ, kung dadaan kayo rito, bawal ang maarte, lalo na kung bagong linis ang motor nyo. Dahil siguradong lalabas kayo ritong may libreng putik. Narito na tayo sa stop Aguinaldo, Toboso at dito na kami liliko. Ang daan dito ay halos 70% sementado pero dahil maulan, maputik pa rin ang kalsada. Kaya doble ingat talaga mula rito. Ang lagusan natin ay Bugang Toboso. Diretso minapasok hanggang Marcelo at sakop na ito ng Calatrava, Negros Occidental. At ito na mga ka-JJ, isa sa mga trending na lugar ngayon, ang Balea, Marcelo, Calatrava, kung saan matatagpuan ang Latason Falls. Napapaligiran ito ng napakagandang rice terraces at sariwang kapaligiran. Dito pa lang, ramdam mo na agad ang lamig ng simoy ng hangin at tunay na nakakabusog sa mata ang tanawin. Makikita rin dito ang mga taniman ng pinya at habang papasok tayo sa lokasyon ng Don Salvador Benedicto, mapapansin nyo na bihira na lang ang mga sasakyan. Tahimik ang paligid, liko-liko ang kalsada at presko ang hangin. Perfect para gid sa mga riders. Bago kami tuluyang pumasok sa bayan ng Don Salvador Benedicto, huminto muna kami para linisin ang aming mga motor. Sobrang dami ng putik kaya kailangan talaga linisin kahit konti. Pagkatapos noon, tuloy na kami papasok sa bayan. Nadaanan din namin ang dati kong spot kung saan ako kumukuha ng pitik ng mga riders. Nakakamiss talaga balikan ang mga alaala. Pagdating namin sa police station, may checkpoint, kaya paalala ulit mga ka-JJ, laging dalhin ang kumpletong dokumento kapag nagmomotor. Morning. Nasa ko. Nauksa. Nulog. Chumas. Thank you, sir. Matapos ma-check ang aming mga lisensya, dumiretso na kami sa aming kakainan. Nadaanan namin ang Pine Tree area na napakaganda. At syempre ang trending na Lion. Dahil gusto naming mas ma-enjoy ang biyahe, pinili naming mag-almusal sa bandang dulo para madaanan pa namin ang sikat na malabitokang manok na kurbada. Dito, kailangan talaga ng dobleng pag-iingat. Mahaba ang palusong at paakyat. Kaya siguraduhing maayos ang preno bago dumaan. Matapos naming maakyat ang bitokang manok, narating namin ang D. King's Cafe kung saan kami nag-almusal. Matatagpuan ito malapit sa boundary ng Murcia at Don Salvador Benedicto. Habang nagkakape ka, tanaw mo ang Murcia at ang napakagandang Mount Canlaon. Solid na view habang nagpapahinga.
Pagkatapos kumain, naghanap muna kami ng mga maniniyot para may souvenir ang araw na to. Shoutout kay RR Shoot, salamat sa solid na pitik. Umalis muna kami sandali, bumalik sa Leon para mag-picture ulit. Tapos sa Pine Tree area naman, shoutout din kina Mark Lens Photography, JM Motovibes at muli kay RR Shoot. At syempre, shoutout sa grupo nyo, Team Buron. Padayon lang! Next destination na tayo mga ka-JJ. Mahaba-habang biyahe pa to at maraming exciting na dadaanan. Good morning. Nak, Di ba ka mapuli? Escalante. Sa Limango. Alimango? Oh. Katong manahaw, alimango. Limango ka, sir? Hindi do. Aligre. Luis, dire sa Limango. Oh, kuyog na ko na. Pero may mo dire? Pero may dire, sir. Alay ko buso dago. Tubuso ka, sir? Sige, sige. Sige, sige. Salamat. Pugnaw dahil pagbutang mo pugnaw dahil. Sige, sir, Matlak. Bawal. Bawal o full fight. Nagdakop, naradaan na. Dumaan kami sa Prosperidad, sakop ng San Carlos City, kumanan papuntang Quezon. Bago makarating sa Quezon proper, bumungad sa amin ang sirang tulay na binabantayan ng mga lokal. Dahil mahirap tumawid, minabuti naming dumaan sa tulay na kawayan at ipinasuyo na lang namin ang aming mga motor. Dito mo talaga makikita ang laki ng pinsala ng bagyo, pati mga bahay na nadamay sa baha. Guys, asa kini Quezon nila? Sumagay mo dire Quezon, guys. Ayun, mutabok mo galing naik Andrea na mutabang sila. Kamo lang bahala mo hatag ko, no. So tay-tay lang may magi. Guba din yung kuan lang dito, guys, oh. Tara, guys. So maagi mo diri, guys, ug gikan mo DSP padung mo diri sa Quezon. Maagi mo guba diri ang daan. So naa diri mga gabantay, ilarang itulod. Ano, guys, oh. So diri lang mo agi tay-tay. Ya kamo ray bahala pila ko ni hatag. Tapos tumawid, tuloy kami papuntang Barangay Quezon, kaliwa papuntang Valle Hermoso, Negros Oriental, hanggang Cabaron o Tagbino Circle, at tuloy sa Canlaon City. Kahit mahigit isang buwan na ang nakalipas, kitang-kita pa rin ang bakas ng Bagyong Tino. Malalaking bato, sirang gusali at mga sasakyang hindi na magamit. Nadaanan namin ang mga sirang ilog, kabilang ang papuntang Century Tree. Grabe ito ba? Wala nang balaya. Wow. Grabe, nagbuwar mo ba to? Wala itong entrance fee, maglologbook ka lang.
Ang century tree ay isang malaking balete tree na tinatayang mahigit 1,300 taon na ang edad at isa sa mga pinakamatandang puno hindi lang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. Matapos magpahinga at magpicture, bumiyahe ulit kami ng halos 1 oras papunta sa Panorama Park. Sumikat ito noong pandemya at dating puno ng kainan. Ngayon, isa na lang ang bukas, pero paborito pa rin ito ng mga riders. Dito makikita ang malaki na niyamang malaking cross, leaf garden, at ang sikat na kurbada na tinatawag na scam curve. Bago tuluyang gumabi, dumaan pa kami sa Kapihan sa Mayon. Isang paboritong tambayan lalo na kapag palubog na ang araw. Tanaw dito ang bukid, dagat, Cebu, San Carlos City at ang paliko-likong kalsada sa ibaba. Pababa na kami pauwi ng North Negros. Pero bago umuwi, dumaan muna kami sa Paseo de Flores sa San Carlos City. Para kang nasa fairy tale, puno ng ilaw, masasayang tao at sobrang family-friendly na vibes. At dito na nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa panonood mga ka-JJ. Hanggang sa muli, ingat palagi, ride safe, at God bless!